nagagalak na makinig lang. At kasi nung nakaraan, hindi ko napansin na ako nakabangka. Sabi nga ni Sydney. Ako'y ganadong magsalita nung nakaraan. Napansin ko nga po. Naka-tune up ako Oo nga po. Pero ngayon naman, balak ko lang talaga makinig. Pero doon sa tema nung team na ating pinag-uusapan, yung awit na huwag kang mangamba, nasubukan ko na yan Tama. Naranasan ko na ngayon dito sa huling yugto ng buhay ko na talagang nangamba ko at naging sandigan ko lang ay Panginoon Diyos. Tama. At mga kaibigan na tumutulong sa akin at pamilya ko. Mahirap kasing mangamba Kung mangangamba ka na may takot at yung paniniwala mo at pananampalataya mo sa Panginoon Diyos ay hindi buo at matibay, manghihina ka. Tama naman po. At maaagay buhay mo sapagkat pag nanghina yung loob mo, yun na, parating na yung gusto mo. Doon naman sa nangangamba ka lang at nag-iisa ka sa politika, nakatatakot naman yon. Kasi kung nangangamba ka sa eleksyon na matatalo ka at nag-iisa ka na lang ngayon at threatened na yung position mo, hindi ka matutulungan ng Panginoon Diyos doon. Kasi yun naman, as a public servant, magre-rely ka sa performance mo, sa achievements mo, sa mga nagawa mo sa bayan na iyong pinaglilingkuran. Kaya ang mangyayari sa iyo, pag wala kang ginawa, puro pangamba aabutin mo. Tama po. At nag-iisa ka lang. Hindi ka mananalo. Pero si Congressman Jay, palagi na po niya naman pong kasama. Hindi naman po kayo iniwan ni Congressman Jay. Ay, hindi naman marunong mang-iwan ng kasama si POJ. Yan ang usual na naririnig ko sa mga kaibigan ko na nakasama natin at nakasama naming matagal at naging kaibigan namin ni Congressman Vergara, Jay Vergara, na hindi ka marunong mang-iwan ng kasama at kaibigan. Kasi ang tinitingnan kasi ni Congressman Jay Vergara yung relasyon Pag tayo ay tumingin sa relasyon, talagang hindi mo iiwan yung kasama mo. Dahil matibay na pundasyon yung relasyon. Tama. Yan ang aking nakikita at hindi ngunit kapanalig natin si POJ o si Congressman Jay, si Kong Jay. Ano mo, pasensya na kayo, naninibago ako. Talagang marami. Siguro sa isang tao sa City Hall, ako yung isang pinakamaraming nalalaman. Hindi sa isip, sa mga pangyayari at karanasan na pinagdaanan ko sa nakaraang 30 taon. Kayo po ang kasama ni Congressman Jay simula po nung umpisa Kaya talagang kayo po yung a living testament sa mga pinagdaanan, sa mga nakaraan, at kung paano nagsimula. Hindi naman totally sa umpisa. Sapagkat noong 92, nagbalak siya na lumabang mayor ng Cabanatuan, iba yung grupo na nakasama niya. 1992 po yun. 92 yun. Pagkatapos, nakaraan ng mga ilang buwan, nung araw ng eleksyon ng 92, doon na nag-umpisa yung aming banding. Doon na ako nag-umpisa at nakita ko na talaga yung mga taong minahal ni POJ at hindi niya nakalimutan yung mga taong kasama niya nung una, simula, noon, hanggang ngayon. Hindi niya nakakalimutan yun. At maraming karanasan na hindi mo akalain na may mga betrayals na hindi mo ni sa hinagap iisipin mo, dokumen nyo. May mga nangyari na betrayals. May mga nangyari na malalapit sa buhay mo Siya palang kakagat ng daliri mo. Nangyari kay Congressman Jay yun. Pero natiis niya. Yung mga taong politiko ngayon na hindi ko nababanggit ng pangalan, na tinulungan niyang maluklok doon sa kataas-taas ang posisyon, siya pang sumaksak sa kanya. So, nang iwan sa kanya, Sir Attorney Cesar? Hindi lang nang iwan Kumbaga sa kabayo bago umalis tinadyak ang kape. Di ba? Hanggang ngayon naman, nangyayari yun. Kaya naman, awa ng Diyos at yung you can never turn down a good man. Yes.
Yun ang katotohanan nun. Tama At, po. At yun ang aking testament na hindi ka magtatangumpay sa mabuting tao kung ang hangarin mo masama. ang ilang tingin ko taon nga na ba? po, Attorney Villar, another history on the making since ngayon po ay panibagong challenge po kay Congressman Jay dahil siya po ay humawak ng siyudad at ngayon po ilan po ang hahawakan niya? 2 siyudad at 6 na munisipalidad. Alam Kaya mo, mukhang para sa akin hindi challenges para kay Congressman Jay. Probably this is a new journey for Congressman Jay to trek another road or another territory. Kasi sa challenges, sanay naman siya. apo, Subok naman, veterano sa paglilingkod. matatag, May matibay. mga testamento tayo na kung ano yung ginawa niya sa kabanatuan, yun na rin ang gagawin Kasi pag nasanay ka ng ganito ginagawa mo, ulit-ulit mo lang para kung nasa isip mo public interest. Hindi ka naalis doon. So, it might be a new journey for Kong Jay to travel in a long road sa another territory. Ganun na rin ang gagawin nito. Hindi magbabago, dadagdagan pa nito. Kaya makakaasa tayo dahil sa pagka pinalaki ka ng magulang mo the way he should be, the way you were trained by your parents, the way you were educated, the way you gather your experiences, nandun sa mabuting kalooban mo Tama Kaya po. nga, yung kanta ni Sydney hindi ka dapat mangamba. Wala kang dapat ipangamba. Dahil yung Panginoon Diyos palaging nakasandigan si Congressman Ria, si Congressman Jay, buong pamilya Tama. ng Vergara. Actually, At Attorney Villar, no? sa ating mga kababayan naman, Sir Attorney Cesar, pwede nating mabanggit na wag din silang mangamba at basta maniwala lamang sila. Alam mo, may kausap ako kahapon na dating tatrabaho sa Kapitolyo. Sabi niya, ang politika pala at talagang yung messaging, yun ang ginamit niyang word, Messaging. hindi nila alam na yung pagsasayaw ni POJ, may mga mensahe pala. That was the way opted by Kong J to communicate with his constituents. Constituents. No, doon siya nagmula. Kaya kakaiba. Kakaiba tong ako kasi sa tagal na pagsasama namin sa politika, tuwing mag-i-eleksyon, may kakaibang ginagawa Tama si po. POJ. Malaki po Congressman ang J. malaki po ang pagbabago ngayon nitong recent election natin sa mga previous elections. Kasi nakita na po natin ngayon din yun pong partisipasyon ng mga kabataan. At saka isang hindi napapansin ng taga-kabanatuan o tayo, kung mapupunan nyo, si Congressman Jay sanay sa pula. So, kung public officer ka o public servant ka, masanay tayo sa criticism. Tama po. Si Congressman Jay, nangyayari yung personal na nga yung paninira, hindi natin babanggitin dito. Tuwing eleksyon yun, yun nginingitian lang niya yun. Hindi niya pinapansin. At ang magagandahan po dito, attorney, si Congresswoman Ria Vergara po ay naging blessing sa 3 distrito. At ngayon ay another blessing na naman po para sa 3 distrito. Kaya napakaswerte po ng 3 distrito. Palagi naman blessing ang dinadala ng Vergara, di ba? Tama po. Si Mayor Maca is a blessing to Cabanatuan City. Kasi tinan mo naman yung kanyang mga original projects na nanggaling sa sariling kaisipan ni Mayor Maca, yung Funeraria de Cabanatuan, Ice processing. yung Kamiko na yan, yung mga projects niya na Kababayan natin ang makikinabang. ikinabang. So, ang Vergara kasi, napakapalad nating maging kapanig sa politika sapagkat naggumagawa ng proyekto, talaga nagtatrabaho Tunay na lingkod bayan kung tatawagin po natin. Dahil kung titingnan po natin, sabi nga po ni Mayora Maika ng outtaking,
yung marami po siyang natutunan sa kanyang ama. Kaya mali yung politiko ka, nung malaman mong lalabanan ka na sa gobernador, pumasok ka na araw-araw. Kumbaga sa estudyante nalaman mong babagsak ka nung teacher mo Pumasok ka lang araw-araw. Pero hindi naman Sydney sapat yung Pumasok ka lang. pumasok ka lang Mhm. Mag-aaral ka rin. Magbabasa ka rin ng libro. Ipaplano mo rin kung kailan ka graduate. Kung ilang taon ko ng grade 6. Mm. Baka 20 taon ng grade 6 year Hindi katagal ng nandun. Tsaka ngayon regular kang papasok sa opisina mo, palilinis mo yung kabahayan. Mukhang huli na. Mm. Samantalang si Kong Jay, nung maging mayor, natatandaan ko, ang una niyang nilinis, yung munisipyo, yung pamahalaan ng kabanatuan. Tiningnan niya yung kaba ng bayan kung may sapat na kakayahan na siya ay matupad yung kanyang pangako sa kabanatuan. Tama po. Ano ang ginawa niya? Nireor niya. Nag-ipon siya ng pera. Pera. Mm. Nung makaipon siya ng pera, tsaka sa lumabas nung pamahalaan niya, hinukay niya yung kabanatuan. Gumawa ng tulay. Gumawa ng Emilio Felipe Vergara. Ay, na-witness niyo po lahat yun, Attorney Pero Villar. beyond that, hindi kahit kayo naman nakikita natin yung mga bata. Beyond that performance ni POJ, expected niya talagang lalabas yung McDonald. Expected niya, alam niya, nalilitaw yung SM. So, nag-iisip. Nag-iisip ito. Ito yung leader na nag-iisip. Kaya kung personal mo makakasama sa lakaran, matatanto mo na Sydney yung hindi siya kumikibo kahit anong itsa mo, kahit anong tanong mo. Kung gusto mo siyang mabasa, mga double-bladed question, itsahan. Hindi siya kumikibo. He will be opting to be silent than to say something. Kaya hindi mo mababasa Pag yung tao kasi tahimik baka mahirapan kong tansyahin kung ano. Sa haba naman ng dekada na panunungkulan, may sapat tayong katunayan. Kaya nananalo Kaya naman natatalo iba. Kasi wala kang ginawa. Yan nga yung Sir Attorney Cesar, yung nabanggit nyo kanina na estudyante ka, mag-aaral ka. Hindi po pwedeng Sir Attorney Cesar yung papasok ka lang, hihintayin mong matapos yung oras ng pasok mo. Hindi, tsaka di pwede nangongopya ka lang. Yun na nga. Attorney, sabi niyo po kanina, makikinig lang kayo, no? Ala naman nagsasalita kasi sa inyo. Tsaka, alam nyo, kuminsan kasi, nahihirapan ako magsalita. Sa totoo lang. Because of my illness. Pero, I am training my mind. Actually, sa totoo, tinutulungan ko yung sarili ko. Tama po yung ginagawa niyo. Nire-recall ko Tama po. yung ginawa ng Vergara sa nakaraang 20 taon. Sabi ko, may isip ako. Hindi niyo po nakakalimutan lahat, Nare-recall Attorney. Nare-recall ko Nare-recall pa. niyo po lahat tama po. Hindi kasi, sa ibang recollection mo, tama nare-recall mo personally. Pero, kasi bukod doon, nakikita mo talaga yung ginawa Tama. Yes. Yun ang ebidensya, yun ang sa Resibo. Yan, nandiyan na si Atty. Perez. Meron tayo, Atty. Perez, na sinasabing real evidence, hindi ba? Tama po. Real evidence na may English na autoptic preference. Yun ang sabi ng batas. Iyon lang po ang naiwan ako doon. That is the evidence addressed to the court. Addressed to the court. Opo. So, ang Vergara, bukod sa ma-recollect mo, nakikita mo, nadadaanan mo araw-araw. Nadarama mo. Napakinabangan. Pinakikinabangan mo, Tama kaya po. hindi mo pwedeng makalimutan Kahit anong sakit ang dumapo sa katawan mo, matatandaan mo pa. So, ito naman, hihinto na ako doon ninyo, nandiyan na si Atty. Perez, baka may gustong sabihin. Pero Sir Attorney Cesar, may tuturing ba natin na si Kong Jay ay bayani na sa puso ng ating mga Wala kababayan? na akong kasalanan. Tinanong ako Hindi ba? Sige po. Sige po, Attorney. Wala na akong kasalanan. Hindi, tanong kayo ng tanong. Kasi nung isang Sabado, nung isang Lunes na naglalakad kami, nagagalit, lahat yung kasama mo sa JJ. Sabi ni Congressman Jay sa akin, bakit ka ako POJ? Kasi ikaw ang bumangkaron, ikaw na nagsalita nung kalahating nung programa, kaya hindi na ako nakapagsalita Tapos inuwian mo kami. Ngayon naman,
Tinatanong ako ni Doc Gio kung Gio. bayani na si Congressman Jay. Sa palagay niyo nga Sa po. tingin ko sa kanya bilang magkaibigan, hindi niya iniinta yon. Tama. Hindi mahalaga sa kanya yung maging bayani siya. Ang mahalaga sa kanya, sa tingin ko, tinupad niya itong kuling pinanumpaan niya noong June 30 na paulit-ulit. Yun ang alam ko. Tama po. Hindi niya babalaking maging bayani. Sa tingin ko, talagang ginawa lang niya, ginampanan lang niya itong kulin niya. Tama po. Tama po kayo, attorney. Dahil sa nakita ko nga po, ang palagi pong iniisip ni Congressman Jay ay yung kapakanan ng taong bayan.